Sa pag-reveal ng kanyang statwa mga idol ay mayroon ding pakiusap sana itong si Pat Riley sa mga NBA coaches na sana ay sumuot pa rin sila ng mga suit sa mga laban. Sa ngayon kasi ay iba na ang sinusuot ng mga coaching staff na mga kupunan. From traditional na suit, ngayon eto na mga idol na para bang sila'y nasa practice lamang. Well, nangyari po ito mga idol, yung transitioning from tuxedo, ngayon heto na. Mayroon kasi nagrekomenda na dapat ibahin na lang muna ang kanilang sinusuot na para bang mas comfortable para sa mga NBA coaches. At ito ho'y binakapan, sinuportahan naman ng Nike. Kaya simula noon, eto na mga idol ang kanilang isinusuot. Mas maganda kasi ito, hindi mainit sa kanilang katawan at mas nakakagalaw sila ng maayos. Ayon naman kay Pat Riley, sana ibalik daw ang pagsusuot ng mga tuxedo sapagkat ito ho'y magbibigay ng ibang level sa mga NBA coaches para bang mayroon kang tinitingalang leader sa sideline. Ngunit ang realidad ay mukhang malabo na nga itong bumalik na sapagkat sa ngayon ay mas nakakatipid ng pera ang mga NBA coaches dahil hindi nila kakailanganing bumili pa ng maraming suit sa isang season. Kaya so far ay mukhang malabo pong mangyari itong kagustuhan ni Pat Riley. Okay naman yon, pero sa ngayon ang panalo rito ay yung mga NBA coaches kung saan sila komportable at nakakatipid pa ng pera. Eto na mga idol ang bagong sapatos ni Kyrie Irving na mabibili sa merkado soon. Eto na ang kanyang pangatlong release sa Anta. Sa mga nagdaang video natin ay umugo nga ho ang pangalan ng Anta bilang paboritong shoe brand na mapapirma si Stephen Curry. Suot-suot nga ho ni Stephen Curry ang Anta Inclusion Type 2 na mayroong logo niya. Para bang tinetesting ni Stephen Curry mga idol. So far ngayon, marami rito ang nag-aabang rin sa bagong sapatos nito ni Kyrie Irving. Napakaganda at napakakomportable pa. Nasa 4 na linggo hanggang 6 na linggo ang aabutin itong si Brooks mga idol sa kanyang na-fracture na kamay. Yan mismo yung kamay na kanyang ginagamit sa pag-target sa mga NBA player, especially kay Stephen Curry. Inamin mismo ni Brooks na kanyang sinasadyang targetin talaga yung na-injured na hinlalaki ni Stephen Curry para hindi na ito makalaro pa. Aba, akalain nyo ha, inamin niya talagang napaka-dirty niyang player na kahit na hindi ito makakabuti para sa kanyang kapwa manlalaro ay ginagawa niya para sa kanyang sariling interest lamang. Once masaktan ni Brooks ang isang player, wala sila magagawa doon mga idol, masasaktan sila. Kaya sa ngayon, hindi man nila kagustuhan na mangyari ito, pero so far ito ay magiging blessing in disguise para sa kanila na itong si Brooks ay nakarma na sa kanyang ginagawa sa kanyang mga kapwa NBA player.